Alright, may bagong AI system ngayon na tinatawag na OpenClaw. At nung una, cloudbot siya. At sa totoo lang, sobrang galing talaga nito. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano i-setup at gamitin ang OpenClaw bilang isang AI system step by step. And yeah, pag natapos niyo yung video na to, from beginner magiging pro na kayo. At meron na kayong fully running na OpenClaw setup. So pag-uusapan muna natin kung ano ba talaga yung OpenClaw. Isa siyang AI system na kayang gumawa ng mga tasks para sa inyo, hindi lang basta chat. Kaya ngayon sobrang nagva-viral siya. As in grabe, kaya niyang magbasa at magsulat ng files, kaya niyang mag-run ng commands, kaya niyang mag-browse sa web, at kaya niya ring tapusin yung multi-step tasks na mag-isa. Pwede mo rin kausapin yung OpenClaw gamit yung familiar messaging apps tulad ng Telegram, WhatsApp, or iMessage. Imbis na nasa isang dashboard ka lang, pwede mo siyang isipin na parang virtual assistant na nakatira sa computer mo or server at gumagana sa totoong workflows, hindi lang nagbibigay ng suggestions. Ngayon, yung nagsiset apart sa OpenClaw kumpara sa karamihan ng AI tools ay yung paggamit niya ng context. Ibig sabihin, natatandaan niya yung project structure mo. Naiintindihan niya yung mga ongoing tasks at kaya niyang mag-execute ng actions step by step hanggang matapos yung trabaho. So, bibigyan mo lang siya ng goal tapos siya na yung mag-figure out kung paano makarating doon. Ngayon, ginagamit na ng mga tao yung OpenClaw para i-automate ang research, i-manage ang content pipelines, gumawa ng scripts, mag-analyze ng data, at magpatakbo ng maliliit na businesses ng mas efficient. Kaya parang hindi na siya chatbot lang. Para kang nag-hire ng junior assistant na hindi napapagod. Literal na tumatakbo siya 24/7. Sa opinion ko nga, parang isang level pa siyang mas advanced kaysa kay ChatGPT agent. Baka kilala nyo rin yung OpenClaw na dati siyang pinangalan ng Moltbot or Claudebot. Ilang beses na nilang pinalitan yung pangalan pero mukhang ito na yung final na magtatagal. Ngayon officially OpenClaw na siya. Mukhang pinalitan nila yung pangalan dahil sabi ng Anthropic masyadong kahawig ng pangalan ng AI model nila na Claude. Pero pareho pa rin yung idea at power. Bagong pangalan lang at mas malinaw na direction. Ngayon, isa sa pinakamalakas na capability ng OpenClaw at kasabay din yung pinakamalaking risk niya ay yung pwede siyang magkaroon ng full access sa local files at terminal mo. Yung ganitong level ng power pwedeng maging sobrang malaking productivity boost pero pwede rin maging seryosong problema depende kung paano mo siya isa-setup. Personally, hindi ko pagkakatiwalaan ng isang non-deterministic AI na magkaroon ng access sa personal files ko, browser history ko, o sa everyday apps ko. Kaya yung ginagawa ko, pinapatakbo ko yung OpenClaw sa isang dedicated VPS imbis na sa local machine ko. Basically, yung VPS ay parang isang virtual computer. Ang magiging main function lang ng computer na to ay patakbuhin yung OpenClaw. Yung recommendation ko dito ay Hostinger kasi yun din ang personal kong ginagamit para patakbuhin yung sarili kong OpenClaw. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-setup sa sarili nyong VPS. Ipapakita ko rin yung ilang magandang use cases ng OpenClaw, kung paano nyo siya magagamit ng safe, at sa dulo, ibibigay ko rin yung personal kong takeaway, pati ilang tips and tricks mula sa paggamit ko ng platform na to. Isa sa mga cool na bagay sa Hostinger ay meron silang one-click deployment para sa OpenClaw. Ibig sabihin, pwede mong i-install siya gamit yung simpleng one-click install, pero kung gusto mo rin, pwede mo rin siyang i-setup manually gamit yung VPS terminal. Ipapakita ko pareho sa video na to. Pero kung beginner ka pa lang, mas madali talaga yung one-click install. Okay, unang step na gagawin mo ay pumunta sa link sa description sa baba. Dadalhin ka nito sa exclusive deal para sa Hostinger VPS na makakatulong para makatipid kayo ng pera. At kung gagamitin nyo yung code na Charlie Chang sa checkout, magkakaroon kayo ng additional 10% discount sa VPS. Nakagamit na ako ng iba't ibang VPS services, pero ito yung pinakagusto ko so far at sobrang affordable niya. Sa totoo lang, wala nang dahilan para i-setup pa yung OpenClaw sa sarili mong computer, at kung meron ka namang ganitong ka-affordable na VPS services, at tulad ng sinabi ko kanina, ito mismo yung VPS na ginagamit ko para patakbuhin yung sarili kong OpenClaw. So i-click nyo lang yung link sa description at mapupunta na kayo sa landing page na to. Ang unang step ay kumuha ng KVM VPS subscription. Para sa karamihan sa inyo, i-recommend ko yung KVM2 plan. May mga ibang plans na mas mura at meron ding mas mahal, pero para sa karamihan ng nanonood ng video na to, yung KVM2 plan ay sakto na. Tamang balance siya ng speed at memory, at sa experience ko, gumana siya ng maayos. Yung KVM2 plan ay may 8GB RAM, 100GB disk space, at 8TB bandwidth na higit pa sa sapat para sa karamihan ng paggamit. So i-click lang natin yung button dito na deploy. Pagkatapos nun, pipiliin mo yung time period. Para sa video na to, pipiliin ko yung 24 months. Ang dahilan kung bakit ko ito nire-recommend ay dahil naka-lock in na yung mababang presyo sa mahabang panahon. Kaya mas makakatipid ka sa long term. Siguraduhin mo rin na pumunta dito sa have a coupon code at ilagay yung code na Charlie Chang. Pangalan ko lang yan. At bibigyan kayo ng additional 10% discount para mas makatipid pa kayo. Sa ganitong setup, makakakuha kayo ng VPS for 2 years for around $150. Sa opinion ko, hindi mo naman kailangan ng daily auto backup. Kaya pwede mo na siyang iwanan ng blank. Pagkatapos nun, piliin mo yung server location. Piliin mo lang yung location na pinakamalapit sa kung saan mo gagamitin yung OpenClaw. Halimbawa, ako nasa California. Kaya yun yung pipiliin
ko kasi yun yung pinakamalapit. Piliin nyo lang kung alin yung pinakamalapit sa inyo tapos i-click nyo yung continue. Pagkatapos nito, magre-register ka na ng account at dadaan sa checkout process. Sundan mo lang yung one-click install process dahil pinapadali talaga ito ng Hostinger. Sa VPS setup process, piliin mo yung Ubuntu 24.04 o kung ano man yung latest version bilang operating system. Kapag ready na yung server, bibigyan ka ng Hostinger ng IP address at root password. Ngayon, kung gusto mo namang manually i-setup yung system mo, para sa iyo yung next part na to. Pero kung ginawa mo na yung one-click install, pwede mo nang i-fast forward sa part na yon yung video. Okay, ang unang gagawin mo ay mag-connect ng server mula sa computer mo, mag-open ka ng terminal sa Mac or PowerShell sa Windows. Tapos i-run mo yung SSH command gamit yung IP address na binigay ng Hostinger. Mag-login ka bilang root gamit yung password na makikita sa dashboard. Kapag nasa server ka na, kailangan mong gumawa ng bagong user. Importante to para sa security. Siyempre, ayaw mong tumatakbo yung OpenClaw bilang root user. Kaya gumawa ka ng bagong user. Bigyan mo ng password tapos idagdag mo siya sa sudo group para magkaroon siya ng admin permissions. Pagkatapos nun, lilipat ka na sa bagong user na ginawa mo. Ngayon, pwede mo nang install yung OpenClaw. Ang gagawin mo ay i-run yung official install script na binigay ng OpenClaw team. Ida-download nito lahat ng kailangan ng OpenClaw at i-guide ka sa initial setup direkta sa terminal. Pagkatapos ng installation, i-start mo yung OpenClaw gateway. Ito yung system na magpapatakbo sa OpenClaw at nag-a-allow na makatanggap siya ng instructions. Sa point na to, tumatakbo na yung OpenClaw sa VPS mo. Pero hindi mo pa siya makakausap mula sa local machine mo. Kaya para makapag-connect ng secure, magbubukas ka ng pangalawang terminal window sa computer mo at gagawa ka ng SSH tunnel. Yung tunnel na to magpo-forward ng traffic mula sa local machine mo papunta sa OpenClaw gateway sa server. Dahil dito, walang naka-expose publicly. Mananatiling private lang yung connection sa pagitan mo at ng VPS. Kaya sobrang importante nito para sa security. Habang bukas yung tunnel, kikilos yung OpenClaw na parang locally running sa computer mo. Kahit na nasa server talaga siya, pwede kang mag-connect ng tools, mag-message sa kanya, at gamitin siya normally habang naka-isolate pa rin siya sa server. Kung gusto mo namang tumatakbo yung OpenClaw 24/7, pwede mo siyang iset up bilang background service. Sa ganitong paraan, automatic siyang magre-restart kapag nag-reboot yung server at patuloy siyang tatakbo kahit isara mo yung terminal mo. Kapag tapos na lahat ng yan, complete na yung setup mo. Meron ka ng fully working OpenClaw installation sa Hostinger VPS. Naka-isolate sa personal files mo pero sapat ang power para makapagpatakbo ng totoong workflows ng safe. Ngayon naman, gusto kong ipakita kung ano yung itsura ng OpenClaw kapag gumagana na talaga. Dito madalas nagkakaroon ng aha moment. Isa sa pinaka-powerful na paraan para gamitin yung OpenClaw ay bilang proactive daily operator. Imbes na ikaw yung magbibigay ng step-by-step instructions sa bawat task, sasabihin mo lang kung ano yung gusto mong mangyari at siya na yung bahalang mag-figure out kung paano niya gagawin yon. At kung may kailangan siya mula sa'yo habang ginagawa yung task, tatanungin ka rin niya. Halimbawa, gusto kong mag-send yung OpenClaw ko ng daily morning brief sa Telegram habang natutulog ako. Pwede niyang i-check yung weather, mag-scan sa web para sa mga topics na importante para sa akin, at i-summarize yung mga importanteng nangyari overnight. Sa madaling salita, gusto kong magising sa isang message na nagsasabi kung ano talaga yung mga bagay na mahalaga para sa araw na yon. May kita nyo sa chat history namin na sinabi ko lang yung goal, na-realize ni OpenClaw na para matapos yung task, kailangan niya ng access sa ClickUp ko. Kaya humingi siya ng credentials. Napansin ko na hindi gumagana yung key, sinubukan niyang maghanap ng ilang solutions mag-isa, at nung hindi pa rin gumana, hiningi na niya sa akin na i-refresh ko yung token. Ni-refresh ko siya at pagkatapos nun, gumana na lahat. Ngayon para sa demo, pinadala ko yung token direkta sa chat. Convenient siya pero risky. Kaya hindi nyo dapat gawin yan sa actual setup. Ni-refresh ko ulit yung key pagkatapos nun at ayun, sa ilang messages lang, tapos na yung morning brief. Dito makikita yung tunay na strength ng OpenClaw. Hindi mo kailangan magbigay ng sobrang detalyadong instructions para sa bawat step. Bibigyan mo lang siya ng goal tapos siya na yung bahalang magtrabaho papunta sa result. Isa pang bagay na nagsiset apart dito kumpara sa normal automation ay yung memory. Natatandaan ng OpenClaw yung mga sinasabi mo tungkol sa business mo, goals mo at projects mo. Halimbawa, kung sabihin mong meron kang YouTube channel, kaya niyang magsimulang mag-track ng ibang channel sa parehong niche. Sa case ko, sinabi ko sa kanya na may YouTube channel ako at gusto kong bantayan yung ilang specific channels. Mula sa context na yon, gumawa siya ng sariling alert system. Kapag may isa sa mga channels na yon na nag-upload ng video na sobrang nagpe-perform, automatically fina-flag niya to at nilalagay sa insight sa next daily brief ko kahit hindi ko nahingin. Halimbawa, tignan niyo to, may 2 bagong outliers mula sa watchlist ko. At guess what? Tungkol sila sa OpenClaw. Yung ganitong klase ng proactive behavior ang dahilan kung bakit iba talaga yung pakiramdam ng OpenClaw. Hindi mo kailangang upuan yung dashboard ng buong araw. Pwede mo siyang i-message mula sa phone mo, parang nagme-message ka lang sa teammate. Pwede kang humingi ng updates, mag-approve ng work, or magbigay ng feedback gamit lang ang normal na language. Kaya, mas parang nagmamanage ka lang ng totoong assistant versus gumagamit ng chatbot. At isang use case pa lang yan. Sa totoo lang, halos walang limit yung mga pwedeng gawin ng OpenClaw para makatulong sa pag-run ng business mo. Pero bukod sa business, marami rin siyang pwedeng itulong sa personal life mo. Halimbawa, hindi ko alam kung alam nyo to. Pero kasunod
kasalukuyan akong nag-aaral ng Chinese. May real-life tutor ako na kinikita ko 2 beses every week. Pero gusto ko rin ng extra help sa mga oras na wala kami. Kaya ginagamit ko rin yung OpenClaw para tumulong doon. Tatanungin ka niya tungkol sa current Chinese level mo at kung ano yung learning goals mo. Mula doon, gumawa siya ng bagong document para i-track yung Chinese learning journey ko. Habang nagpo-progress ako, ina-adjust niya yung learning experience ko base sa history ko. At yan yung totoong power ng isang AI assistant. Pwede mo siyang isipin na sobrang talinong tutor na alam kung anong level mo. Sa latter part ng conversation, gumawa pa siya ng daily practice routine para sa akin. Sinabi ko lang na gusto ko mag-practice ng 7 p.m. At ngayon, araw-araw sa oras na yun, binibigyan niya ako ng bagong quiz. Ngayon, yung susi para gumana yung ganitong workflows ay setup at expectations. Kailangan mong sabihin sa OpenClaw kung sino ka, ano yung ginagawa mo, at anong klaseng relationship yung gusto mo sa kanya. Kung gusto mong maging proactive siya, kailangan mong sabihin yun ng malinaw. Tratuhin mo siya hindi parang laruan, kundi parang actual employee. Narinig nyo na siguro to dati, pero totoo talaga, mas maraming context ang bibigay mo. Mas maganda yung magiging results. Kapag nag-click na siya, hindi na siya parang AI bot lang. Magiging parang mas totoong assistant na talaga siya on top sa mga bagay at talagang nakakatulong sa paggawa ng mga tasks in real life. Sobrang nakakagulat nga minsan kung gaano siya ka-capable. Kaya nire-recommend ko talaga na subukan nyo siya at simulang gamitin sa personal life pati sa business nyo. Ngayon naman, pag-usapan natin yung security. Importante na aware kayo na may mga seryosong security risks kung hindi nyo siya isa-setup ng maayos. Kapag mali ang configuration ng OpenClaw, pwedeng ma-leak yung credentials mo, yung chat history mo, o kaya mabigyan ng command access ang isang tao na hindi mo naman kilala. Sa totoo lang, nangyayari na ito ngayon. May mga researchers na nakahanap ng daan sa OpenClaw gateways na naka-expose sa public internet na walang authentication or firewall. Dahil dito nagkakaroon ng pagkakataon ng strangers na makita yung files, logs, API keys, at minsan nakakapag-run pa sila ng commands. Malakas talaga ang OpenClaw by design. Kaya kung i-expose mo siya sa public or patakbuhin mo siya ng walang isolation, para mo na rin binigyan ng remote keyboard ang isang stranger sa computer mo. Kaya ang recommendation ko ay patakbuhin siya sa Sandbox VPS. I-bind yung gateway sa localhost at i-access lang siya gamit ang secure SSH tunnel. Isa pang risk na kailangan nyong maintindihan ay yung prompt injection. Nangyayari to kapag nagbabasa yung OpenClaw ng untrusted content tulad ng web pages, emails, documents, or messages na may nakatagong instructions na gustong baguhin or i-override yung original behavior niya. Halimbawa, pwedeng may web page or email na may nakatagong text na nagsasabi kay OpenClaw na i-ignore yung rules mo, mag-leak ng data or mag-run ng commands na hindi naman niya dapat gawin. May totoong example kung paano to pwedeng mangyari. May isang security engineer na nag-test ng OpenClaw sa pamamagitan ng pagpapadala sa sarili niya ng isang email na may hidden instructions sa loob. Nang sabihin niya sa bot na basahin yung email na yon, sinunod ng OpenClaw yung instructions at nauwi sa pagsa-summarize ng ilang private emails at pinadala pa ang data na yon nang walang warning or confirmation. Isang normal na email lang ay sapat na para gawing parang data leak machine yung assistant. Kaya overall, kailangan talagang maging maingat sa security lalo na dahil sobrang powerful ng AI na to. Maraming magagandang bagay ang pwede mong gawin gamit to pero kailangan mo ring maging mas maingat sa paggamit. Ngayon naman, ibibigay ko sa inyo yung final thoughts ko tungkol sa OpenClaw. Una, talagang nagbibigay siya ng wow moment sa unang paggamit mo. Kapag nakita mo siyang nag-interact sa files, nag-reason sa problems, at talagang nagagawa yung trabaho. Sobrang impressive niya. Hindi na siya parang automation lang. Mas parang totoong delegation na ng trabaho. Pangalawa, token beast talaga ang OpenClaw. Mabilis siyang kumain ng tokens. Isang tool call lang, pwedeng umabot ng 20,000 hanggang 40,000 tokens. At para matapos ang isang task, kailangan ng 10 hanggang 20 tool calls. Minsan, mas marami pa lalo kung pumalpak yung unang attempt. Kaya kahit sobrang powerful niya, kailangan mong tandaan na may cost talaga yung paggamit nito. Sa ngayon, ang nire-recommend nila ay gamitin ng Claude Opus 4.5 para sa best experience. Pero sobrang mahal ng Opus 4.5, kaya hindi ko rin talaga siya ginagamit. Sa halip, sinusubukan ko yung Sonnet 4.5 at Miniax 2.1 na recommended alternatives din. Depende kung kailan nyo pinapanood tong video. Posibleng may ibang models na rin na available. Sa experience ko, kayang gawin ni Miniax 2.1 yung ilang basic tasks, pero mabilis siyang nalilito kapag nagiging mas complex na yung trabaho. Kapag nangyari yun, pwede kang lumipat sa Sonnet 4.5 at kadalasan natatapos niya na yung task. Sa kabuuan, tulad ng sinabi ko sa video na to, sobrang powerful ng OpenClaw. Pero kung kailangan mo ng maayos at intentional na setup, kung naiintindihan mo yung cost, pipiliin mo yung tamang model para sa task at maayos mong isa-secure at isa-setup yung system. Magiging napakalakas na AI assistant niya. Pero kung hindi mo gagawin yung mga bagay na yun, baka maging liability pa siya. Kung ngayon mo pa lang narinig yung OpenClaw at gusto mo talagang isetup to, ang recommendation ko ay sundan mo lang yung step-by-step na video na to. Mag-sign up ka sa VPS mo at isetup mo yung OpenClaw gamit yung instructions na pinakita ko. May mga additional resources din ako sa description kung gusto mo ng mas written na step-by-step guide. Pagkatapos nun, laruin mo lang siya, subukan yung gumawa ng sarili nyong use cases at gamitin siya sa sarili nyong buhay or business. Yun talaga yung pinakamahalagang paraan para matutunan kung gaano kalawak yung potential ng tool na to. Sa totoo lang, pakiramdam ko bago matapos tong taon or sa susunod na taon, halos lahat magkakaroon na ng system na parang OpenClaw. Kasi kung wala ka nito, parang mahuhuli ka talaga. Mas mabagal kang gagalaw kumpara sa ibang tao. Medyo nakakatakot isipin pero at the same time, exciting ding makita kung ano yung magiging itsura ng future na yun. Anyways, sana may nakuha kayong value mula sa video na to. Kung gusto nyo ring mag-setup ng sarili nyong VPS para patakbuhin ang
OpenClaw, nire-recommend ko talaga yung Hostinger. May link ako sa description kung saan makukuha nyo yung best pricing. At makakakuha pa kayo ng 10% discount gamit yung coupon code na Charlie Chang. Sundan nyo lang yung video, iset up nyo at simulang gamitin. Kung may nakuha kayong value sa video na to, i-make sure nyong pindutin yung like button at mag-subscribe para sa mas marami pang content na ganito. Marami akong videos tungkol sa entrepreneurship, AI, finance at mga bagay na makakatulong sa inyo para magkaroon ng financially successful na buhay. Maraming salamat sa oras nyo and takits tayo sa next video. Peace!